Amen. Praise the Lord. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Ipo. Ayan. Masaya tayo at narito tayo. Nakita niyo na, di ba? Meron na po tayong new look. New ating church. So, maraming salamat sa Panginoon. At siyempre, maraming salamat din sa yung team na po, yung nasa unahan, sila po yung team na ng ating tiles. Amen. Purihin ang Panginoon, di po ba? Yan, salamat. Kasama si Kukoy. Si Brother Darwin. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon at nandito po muli tayo. At patuloy po natin dadamhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Siya ay tunay na mabuti at walang katulad. Amen po. Sige po. Start na rin po tayo. I-prepare po nila yung sa PowerPoint. Pero hayaan na po natin na mag-start na po tayo. Basta start na tayo. Amen. Sige po. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Awit 89. Ang babasahin po natin ay verses 1 to 2. Ayan po. Hayaan niyo po na basahin ko ang Awit 89, verse 1. Sabi po dito, kung ano po, damin po natin. Ang pag-ibig ni Yahweh na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasampitin. Yung yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Amen po. Sintatag ng langit ang katapatan ng ating Panginoon. Tumingin tayo sa langit, di ba? Sabi ko. Pero pag tumingin tayo sa kalawakan, sa kalangitan, makikita natin yung parang infinite, yung walang di mo kaya sukatin. Ganon yung pag-ibig ng Diyos, ganon din yung katapatan ng Diyos sa buhay natin. Hindi kayang sukatin. Sobra-sobra. Damhin po natin yun. Maranasan natin yun. At sabi nga ay sigurado at yun ay totoo. Totoo. Amen po. Hallelujah. Hallelujah. Sige po. Ihanda na po natin ang lahat. Sama-sama po tayong tumayo. Okay lang po. Then, prepare na po natin yung ating mga sarili sa ating praise and worship na iaalay natin sa ating Diyos, sa ating Ama na nasa langit. Hallelujah. Ayan po. Sige po, Lord, lahat ng gagawin natin is lahat po ng gagawin namin ay para sa iyong karangalan, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Damin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan ng lubos sa iyong kabutihan, Panginoon, sa iyong kadakilaan, sa iyong trono, sa iyong kaluwalhatian. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, at dinala mo po kami rito. Dinala mo po kami rito para magpuri at magpasalamat, sasamba sa iyo. Sama-sama kami, Panginoon, sa iyong banal na pangalan. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin, sinasamba, we praise you, Lord, we worship your name, beautiful name, yes, Lord, we love you, Lord. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Yes, Ama naming Diyos, salamat po, Panginoon, at nararanasan namin ito, nararanasan namin ang iyong presensya ngayong oras ito, Panginoon. Alam namin, Panginoon, gustong-gusto mo na yakapin ang bawat isa at sigurado naman na yun ay maranasan namin lahat, Panginoon. Iwaksin namin, Panginoon, yung aming mga sakili at hayaan ka namin, Panginoon, sa buhay namin maghari ng walang katapusan, walang hanggan, buong-buo, Panginoon, pagharian mo po, Panginoon. Bawat isa, church na ito namin, Panginoon, is Lord, all yours, dear God. Salamat sa iyo, Panginoon, at sa lahat ng aming gagawin, lahat para sa iyo, Panginoon. Yes, Lord.
Meron pa nga mga balakid, Lord, tinutulog po namin sa iyo, Panginoon, yung aming mga sarili. Kami po ay nagpapakumbaba, Panginoon. Meron pa kami na bitawan, Lord, pinipitawan namin, Panginoon, ngayon in the name of Jesus, Panginoon. Yes, Lord, all yours, Panginoon. Open arms, Panginoon. Hallelujah. At patawarin niyo kami, linisin niyo kami, Panginoon, at gawin niyo kami karapat-dapat, Panginoon. Magkamit to worship you, lahat-lahat, itataas namin ang aming mga kamay, ang aming mga boses, tutugtog kami, Panginoon, papalakpak para sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ay Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, Panginoon. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. At Lord, yung mga salita mo, Panginoon, na pinrepare niyo po, Panginoon, para sa amin, Lord, ay ihanda niyo po, Panginoon, yung aming mga puso, Panginoon, at mga isipan namin, Panginoon. Itanim mo at taniman mo po kami, Panginoon. Gamitin mo po, Panginoon, ang aming pastoreto, Panginoon. Lord, i-bless mo po siya at lahat-lahat ng sa Kanya, Panginoon. Karunungan and everything, Panginoon, all aspects, Lord. Bigay mo po sa Kanya, Panginoon. Yes, Lord. Maraming po salamat at salamat din po sa aming teacher. Nandito rin po, yes, Lord, kalakasan at comfort and lahat-lahat, Panginoon. Buhay ay sa iyo, Panginoon. Buhay namin ay sa iyo, Panginoon. Lord, maraming po salamat, Lord, sa pagpupuri namin sa iyo, sa pagpaparangal namin sa iyo, Lord. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming pagsamba at pag-apitan, Panginoon. Yes, uuwi kami, Panginoon, ng buong puno ng pagpapala, Panginoon. Hallelujah. Salamat din po sa lahat. Pinupuri ka namin, pinadakila namin ang magandang pangalan. At lahat-lahat ng ito, Panginoon, ay sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Baka po natin si Lord. Praise. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Ayan, palakpakan po natin ang ating mabuting Panginoon. Bago po tayo mag-start, gusto ko lang din po mabilisang i-share. Gusto ko lang din pong i-highlight sa atin yung devotion ko last Friday. Ayan. Ang verse po doon is 1 Corinthians chapter 12, verse 18. Sabi po doon, God has replaced the parts in the body just as He wanted them to be. Sabi ko po sa devotion ko, ang aking application is, each individual the Lord Jesus Christ created is unique and special through the wonderful ways of our Shepherd. Highlight ko lang po sa inyo na each is a value and essential member of Christ. Bakit pumalakpak na po ang mga kapatid kong naniniwala na sila ay pinagbuklod-buklod ng Panginoon. Palakpakan po natin, bigyan po natin ang isang masigabong palakpak ating mabuti at tapat na Panginoon. Naniniwala po ako na tayo po ay biles ng ating Panginoon sa ating mga sa ating mga skills na maaari po natin i-contribute sa ating community. Tama po ba, mga kapatid? I pray, dalangin ko po na gamitin natin itong mga talent natin na ito, yung mga skills, yung mga gift ng Panginoon sa atin sa pagpupuri at pag-serve sa Kanya. Muli, mga kapatid, nabihin po natin ang presensya ng Panginoon sa apat na sulok ng kwartong ito. Tayo po ay mag-aawitan, magpupuri at magpapasalamat sa mabuting Panginoon. Thank you, Lord, for this is the day, Panginoon, na kami po ay sinasamahan mo, Lord. Kami po ay muli mong binuo, Panginoon. At sa oras na ito, Lord, dalangin mo, Panginoon, na mapagal ka, Panginoon, mapapurihan ka, Panginoon, ng puso, isip at kaluluwa ng bawat isa, O Lord, ng aking mga kapatid, Panginoon. Simulan po natin ang ating pag-awitan, mga kapatid. Ipalakpak po natin ang ating mga kamay. Ihanda ang ating mga puso, ang ating mga labi. This is the day that the Lord has made. Every day is filled with so much joy and so much na ating Panginoon ay
tumatawag sa iyo, Lord. Patuloy kaming aawit at magpupuri sa iyo, Lord. Through ups and downs, Panginoon, you have been so faithful to us, O Lord. Binigyan mo pa kami ng mga pagpapala, O Lord, ng mga gifts, Panginoon, ng functions, Panginoon, Panginoon, nandun ka namin, O Lord, umaagapay sa amin. Hallelujah. Pull me out upon the waters.
patuloy mong ginagabayan, Panginoon, ginagamit, O Lord. We may think, Panginoon, na we are undeserving, Panginoon, sa iyong pagmamahal, Panginoon. But still, Panginoon, tinawag mo kami sa aming mga pangalan, O Lord. Iyakap mo kami sa aming karumihan, O Lord. That's why, Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan ka namin. Patuloy na akuwitan, O Lord, sasabahin sa aming mga buhay. Ito lamang po ang aming dalangin, Panginoon, sa nagpis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, O Lord. In Jesus' name. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Yun po. Salamat sa Panginoon sa Kanyang presensya. Salamat kay Lord. Yan sa awitin natin. Grabe naman yung gustong magkaroon tayo ng faith. Sabi nga ng kataw, magkaroon ng faith without borders. Grabe siya. Pero yun talagang gustong gawin na maranasan natin ang sabi ng Panginoon. Gusto niya na maranasan natin yun. Yung faith without borders. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Palampakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Maniwala po tayo. Amen. Maniwala tayo. Sige po. Dadakunan po tayo sa ating pagpapasalamat sa Panginoon. Alam ko maraming ang magpapasalamat. Sige po. Sino po ang mauuna? Okay lang. Amen. Nabanggit ko na yung new look ng ating tiles. Kung ba dapat kasi siya ipagpasalamat. Sino po gusto magpasalamat sa Panginoon? Ay, yun to kayo. Ate Jasmine, palapakan po natin ang Panginoon. Ako na lang po muna. Dapat may kasunod po. Good morning po, JSCC. Morning po. Nagpapasalamat ko po yung natapos na event kahapon po, or gawain kahapon. Praise the Lord po doon sa breakfast feeding program po ng Women's Breakfast Club and yung Missions Ministry. So yung Women's Breakfast Club sa pamumuno ni Teacher Margie and Mission Ministry sa pamumuno ni Sister Rhoda. So, thank you po. Maraming salamat sa Panginoon sa kalakasan po na patuloy na binibigay kay Mami na tuloy-tuloy po yung kalakasan ni Mami for the past few events po. Prayer meeting, Sunday service, Women's Breakfast Club po. Dami pa po, hindi ko na po maisa-isa. Pero thank you po also po sa kalakasan and wisdom na binigay ni Lord para kay Teacher Margie para ano po yung vision, ma-bring into life yung vision po ng breakfast feeding program. So kahapon po, napunta po yung mga women sa Plus MI, sa Endless Pastoredo, sa Misang Palukan po, nag-ano po kami, nagpakain po ng mga bata, tsaka yung mga nanay din po nila, tapos nag-ikot-ikot na rin po. May mga nakausap din po, na mga pamilya po. And yun po, thankful po kay Lord dahil sa mga blessing po na nag-sponsor, nagtulong, lahat po, physical, financial, and yung pinaka-supporter po na nandun po. So, yun lang po, may napapasalamat ko lang po talaga na patuloy po yung kalakasan na binibigay kay Mami na sobrang on fire pa rin po. Sorry? At saka nakalipat na rin po kami. Thank you kay Lord po ng Friday evening. So, nakalipat na po kami. Finally po, may sarili na po kami bahay. Maraming salamat po kay Lord. Pinakas ko lang po lahat ng papulit. Pasalamat kay Lord. Thank you po. Yan talaga, lahat ng papuri, pasasalamat sa Panginoon. Ito ba? Yan, salamat sa mga kalakasan, pinagkakaroon kay teacher, salamat sa mga oras, salamat at pag-prepare doon sa lugar, doon sa Sampalukan. Si Lord lang ang kaya mag-prepare ng every hearts. Amen. At siya rin ang mag-move ng mga hearts doon. Yes. Amen. Thank you, Lord. Ayan po. Sige po. Pasok pa po tayo. Ayan.
Salamat sa Panginoon. Yan po. Sige po, sino ba po gusto magpasalamat kay Lord? Punong-punon. Amen. Sige po. Ayan. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Yun nga, sa kalakasan. Ay tumayo ni Brother John Ray. Papasalamat ako sa Panginoon sa buhay ni Brother, sa kumbaga, yung mga ginawa dito sa hindi natin alam yung mga pagod at hirap, di ba, sa pagkakabit ng mga ganito. Pero salamat sa Panginoon sa buhay at kalakasan na pinagkakaloob sa kanila. Tapos yung mga tumutulong, ayan, lahat-lahat. Salamat sa Panginoon. At lahat naman ay papuri na binibigay natin lahat sa Panginoon, di po ba? Ayan, sa Panginoon ang lahat. Para Amen. Di po, palakpakan po natin ang Panginoon. Ang Panginoon natin Diyos ay without borders then to bless each and everyone sa ating natin. Ewan po, maniwala po tayo doon. Sige po, at ihanda na po natin yung ating mga sarili sa mensahe ng ating Panginoon ngayong oras na ito. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Pagpapalangin tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Minsan pa, bigyan natin ng malakas sa palakpak ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Magpuri sa kanyang salita, sa kanyang gawa, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang kaligtasan na pinagkaloob sa ating lahat. And I'd love to welcome po ang lahat sa soft opening. Ayan, ng renovation sa ating church. Kung mapapansin niyo po, medyo pumogi ng konti. Gumanda ng konti yung ating church. But wait, there's more. Hindi pa po yan ang kabuuan ng ating pong pagpapaganda ng renovation ng ating church. Kung mapapansin po, talagang maalikabok pa, talagang nandyan pa po yung mga sabihin natin hindi pa tapos. Pero makita po natin in the near future, bakit nakasabihin natin next Sunday, ayan, mas makita po natin yung kabuuan ng pagpapaganda ng ating simbahan. Of course, I'd love to thank the Lord sa buhay ng team ni Brother John Ray. Siyempre, andyan, pakalat si Lord sa Brother John Ray. Kasama dyan si Justin, yan, si Kokoy, at si Kian. At siyempre, wala din si Brother Darwin, si Brother Arnel na magdamag na naglinis nitong simbahan. Napakaligabok pa po nito kahapon, pero ngayon medyo tayo po ay nakapag-stay na, no? Talagang papuri sa Lord. Sa lahat ng mga nagpagkakao sa kahapon, sa feeding program, sa breakfast feeding program, like sa teacher ni Sir Roda, na parang hindi po ata naka-attend ngayon, sa kanya pong karamdaman. Patuloy po natin lahat ipadalangin. At we are all excited sa pagpapatuloy na hindi lang po sa pagpapaganda ng church, kundi sa salita ng Panginoon. Excited po ba tayong lahat? Amen? Amen po, no? At minsan pa, isang pagpapala, mga kapatid, na kayo po ay nandito. Sabihin mo sa katabi mo, it's a blessing na nandito ka, kapatid. Blessing na nandito ka. Yan, sa blessing na nandito ka. At tayo pong lahat ay natanggap ng pagpapala ngayong umaga. And as well, I will try, as I always promise, na since tayo po ay nasa ating last Sunday ng buwan, tapos na po pala agad ang April, mag-remain na po pala ulit. No? Our primary leaders, as part of our responsibilities, as primary leaders nga po, I'd love to ask ang lahat. Siyempre po kung may lakad, okay naman nilo. To stay for a little meeting and reporting lamang po para po mamaya. So, next, mamove po pala yung ating kawan po. And ngayong umaga, sa ating pong pagsisimula ng ating salita, mensahe ng Panginoong Diyos. Sino na po ba ang excited parinig ng salita ni Lord? Amen? Yan, kamusta po kaya ang inyong heart? Yan, po nanawa na sa mabuti po kalalagayan. And love to po ang lahat sa ating gawain. And of course, ang dami po nating introduction. Sabihin, Pastor, tama na. Simulan mo na ang salita. Excited na ako. Wow. And in speaking of that, I'd love to ask the question, gaano po kadalas sa inyong buhay that you always want to take control? Na gusto nyo kontrolin yung mga bagay-bagay sa inyong buhay.
When things, yung mga bagay, doesn't go your way. Isang bagay na kinaginisan mo, hindi nangyari sa gusto mo dapat mangyari, inis ka agad. Banas ka agad. Sira agad araw mo. Yung bagay na gusto mong mangyari, hindi nangyari. At pag nangyari yung hindi mo gusto mangyari, ano po sinasabi? Grabe ka naman, Lord. Di mo naman ako mahal. Wow. Grabe agad. Ganun agad po yung sinasabi. Ano po ba yung mga halimbawa ng mga bagay na ayaw po natin na nawawala ng tayo ng control? Yung traffic. Ayan. Meron po ba tayong control sa traffic? Wala po, no? And minsan, pag tayo po ay nasa stoplight, pino-Professor X natin yung yung traffic. Pag naka-red, mag-green ka na. Lalo na pag maliit. Ano po, no? At ikaw ay nagmamadali. Mga nasa, sana walang sasakyan, sana try mo kontrolin. Or pag parang biglang uulan at wala kang dalang payong, anong sinasabi mo sa langit? Huwag namang umulan. Stop! Hindi nga umulan. Or sa raffle. Ayan, pag sa raffle, kinokontrol natin yung mga papel dun sa bunutan. Sana mabunot yung pangalan ko. Yan. Tinatry po natin kontrolin. Yung mga asawa natin, yung mga mahal natin sa buhay, yung mga anak natin. Sana bago na siya. Sana ganito gawin niya. Sana magpakabait na siya. Sana di niya nakot. May mga ganyan po sa atin. Things that we want to take control sa atin po buhay. Nasusundan mo ba? Nasusundan mo ba? At ito pong parable natin, we will continue with our series, The Parables of Our Lord Jesus. Yung atin pong introduction, wala pong kinalaman sa control. But we would say, as I was wrestling with the Lord dito po sa message, dito niya po ako nilid. Let us read sa Matthew chapter 13, verse 24 to 30. Pinanya ko po ang lahat na tayo po ay tumayo sa pagbasa ng ating Panginoong Diyos. Ay, bakit po may ganyan? Hindi ko po, ayan, sige po. Parable of the wheat. Ayan, Parable of the wheat. Sino po ba familiar? Parable of the wheat? Meron po ba? Ayan, sige po. Malalaman po natin ngayong umaga. Hingin po natin sa Lord yung wisdom that comes from Him. Ayan, sige po. Simulan po natin ang pagbasa. Sige po. Hindi ko po alam, hindi ko po nilagay yan. Parang sa commercial po ata ng Canva. Pero basahin po natin ang salita ng Panginoong Diyos. Verse 24, nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinhaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng tao, ng isang tao, nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway. Nagasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. May kalaban itong nagkasaka. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang panirang damo. Kaya pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid. At nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawan dito. Next verse. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Wag, baka mabunot pati ang mga trigo, sagot niya. Hayaan na lamang ninyong lumago, kapwa ang damo at ang trigo. Hanggang sa anihan, sa pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin.
Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos Ama na dakila at makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, itinataas ka namin sa umagang ito. Maranasan ang iyong kadakilaan, ang iyong kapangyarihan sa amin pong pakikinig, dear God, ng iyong salita sa umagang ito. At tunay nga po, Ama, ng iyong banal na presensya, ang siya aming patuloy na maranasan, madama sa amin pong kalagitnaan. Tunay nga po, Ama, ng aming buhay, ang araw na ito, Ama, ay iniaalay po namin sa iyo. Pagbabalik, dear God, ng pasasalamat, Panginoon, sa lahat-lahat ng pagpapala, kalakasan, kagalingan, Panginoon, na idinulot niyo po sa amin sa nagdaang linggo. Karapat-dapat ka ng aming pong oras, na aming kalakasan, dahil ang lahat ng ito ay sa iyo, Ama. Maraming salamat po, minsan pa sa iyo pong patuloy na biyayang pagpapala sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa amin pong pakikinig ng iyong mga salita. Lord, I pray in Jesus' name. Lord, I pray the knowledge, wisdom, and understanding that comes from you. Lord, buksan niyo po, Lord God, yung aming mga puso. Gawin niyo po ito matabang lupa, Panginoon. Iwaksin niyo po, Lord God, lahat ng gawa ni kaaway upang kami i-distract, Panginoon, Lord God. I rebuke the distraction from the enemy in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, we give you praise and give you honor. Ikaw ang siyang maitaas sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Sige po, maaari na po tayo makaupo. Puri sa Panginoon. The parable of talinhaga ng masamang. And this parable of our Lord Jesus ay nabanggit po ng ating Panginoong Jesus right after ng parable of the sower. Po, yung maghahasik na may mga iba't ibang klase ng lupa. At ngayon po ay ito naman po ay kasama po ng parable of the sower. Out of the 38 parables of our Lord Jesus. Ilan po ulit ang parable ni Lord? 38. Lima lamang po ang binigyan niya ng explanation sa kanyang mga disciple. At isa po itong parable na ito sa in-explain ni Lord Jesus. And so let us read the explanation behind dito sa parable na ito. Let us read. Pagpapatuloy sa Matthew chapter. Ito po pala, ano po muna natin? Title po muna ngayong umaga. Si Pastor naman, nagmamadali masyado. May pagsubok man. Ayan. Hindi po yan superhero, ha? Hindi po yung tatao, may pagsubok man. Hindi po hindi po yung superhero, okay? May pagsubok man. Sige po. Basahin po natin yung explanation ni Lord dito po sa talinhaga na ito sa Matthew 13:34-42. Ang lahat ng ito ay sinabi ni Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng mga talinhaga. At wala siyang itinuro sa kanila nang hindi sa pamamagitan ng talinhaga. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta. Pagsasalita ako sa pamamagitan ng mga talinhaga, ihahayag ko ang mga bagay na inilihim mula pa ng likhain ang daigdig. Lahat daw po ng katuroan ni Lord sa crowd is through a parable. So here is the explanation. Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinhaga tungkol sa mapanirang damong tumubo sa bukid. Sumagot si Jesus, ang naghahasik ng mabubuting binhi ay ang anak ng tao. As always been in the character sa mga parable ni Jesus, yung sower, po, the main character is always Jesus. Ang bukid ay ang daigdig o ang mundo. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian, at ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa masama. Ang kaaway na naghasik ng damo ay walang iba kundi ang dyablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig. At ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel.
kung paano ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganon diin ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Papuri po sa Panginoon. At verse 41 po pala, papatuloy. Ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel, nagtipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon, at doon ay mananangis sila at manggagalit ang kanilang mga ngipin. Ngunit ang mga gumagawa, tapos na po pala sa verse 42. Tama po, 43. Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang may pandinig. Ayan, papuri po sa Panginoon sa kanyang mga salita. Nasundan po ba natin yung explanation ni Lord sa talinhaga? Since naipalawalag na po ni Lord ang mensahe ngayong umaga, I'd love to call on the worship leading team sa atin pong pagkatapos. At tayo, di ba po pala tapos? Sorry. Igising lang po natin about isang po. And a lot of things we can extract from this parable of the Lord. This morning, we will only learn to makapag-focus po tayo sa dalawa na ibabahagi po sa atin ni Lord. And number 1, laging andyan ang problema. Laging andyan ang problema. Basahin po natin Matthew chapter 13, verse 30. Ano po ang sabi? Hayaan na lamang ninyong lumago, kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. So magkasama daw po palang lalago yung mabuting binhi at saka yung masamang damo. And we don't live in a perfect world, my brothers and sisters. Good and evil, they will coexist. At sa atin pong pagpapatuloy, alam ko po na lagi po itong ipinapaalala na lagi pong andyan ang problema. Hindi po mawawala ang problema hanggat buhay ang iyong sarili. Baka may isip po kayo ibang tao, ha? Baka po may iniisip kayo ibang tao. Hanggat tayo po ay nabubuhay, hindi po mawawala ng problema. Huwag yun na po yan ikagulat. Yan, lagi po natin inaturo. Baka mamaya may mag-react pa na, hindi mawawala ng problema? Kung ngayon nyo lang din po nalaman iyon, pwede po kayo mag-react. Bibigyan ko po kayo ng 2 segundo. Yan po, no? And, bakit po natin ito nasasabi na ito pong bagay na ito na laging po may problema? Minsan parang ikinagugulat pa rin natin. Because we have always been taught, yung mindset, my brothers and sisters, na dapat palagi tayong masaya. Na dapat palagi tayong happy. Yan ang ating goal in life, to be always happy. No? And can you imagine this with me, my brothers and sisters? In the evolution of the animals, ayan. Imagine a rabbit. Paano ko tong rabbit na ito ay laging masaya lang? Wala pinoproblem. Laging, kumbaga, ang kanyang mindset laging happy. Tingin niyo po magsusurvive siya. Po itong rabbit na ito. Hindi siya na-anxious sa paligid, walking free lang siya, hindi siya nag-iingat, kailangan lang happy, walang iniisip na problema. Naku po, ano pong mangyayari sa kanya? Tingin niyo po magsusurvive? May makikita pa po ba tayo marami? What I'm saying, my brothers and sisters, problems, struggles, are part of our survival. Parte po yan ng ating, kumbaga, pamumuhay dito sa mundo. And hindi naman po lahat, hindi naman po natin nilalahat. Pero napansin po ba natin yung mga anak na ini-spoil? Ayan.
yung binigay sa kanilang lahat ng gusto nila, lahat ng luho. Kailangan laging happy yung anak ko. Ano pong nangyayari? Hindi naman po natin nila lahat. Ano pong nangyayari? Nagiging problematic. Siyempre. Po, no? Lagi nga po natin naririnig, pag in-spoil mo ang iyong anak, po, no? Na ihanda mo na ang iyong pampiyansa pagdating ng araw. Everything pag lumalaki siya, since lahat binigay sa kanya, ang kanyang isip, everything must go my way. Ano po, no? But my brothers and sisters, ito po yung mga problema ng mundo. Ito naman po ay sabihin na natin mga pang-ibabaw, mga pangangailangan natin sa araw-araw, yung mga atin pong ano yung ating kakainin kinabukasan, yung atin pong mga alalahanin ay hindi po iyan ang pinaka-problema. Sabihin mo sa katabi mo, hindi yan ang pinaka-problema. Yung ating alalahanin, ating mga kinakatagot, hindi po. Alam niyo po yung ating pinaka-problema? Basahin po natin sa verse 25. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway. Nagpapuri sa Lord at welcome, Nico. Ayan. Puri sa Lord sa si Nico. Ayan. Naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Problema na mas dapat nating pagtuunan ng pansin ay meron po kaaway. John chapter 10 verse 10a, the thief only comes to steal and kill and destroy. Meron po bang verse sa John chapter 10 verse 10? There is an enemy. Meron po kaaway. And itong kalaban na ito, ay alam niya na hindi niya kayang talunin yung naghasik ng mabuting buto. Wala siyang kalaban-laban doon sa may-ari ng bukid. Not even in the same level, my brothers and sisters. Ito yung kalaban, ito yung may-ari ng bukid. Gazillion times over. Kung itong kamay ko, not even a contest, my brothers and sisters. Ito pong kalaban na ito ay sabihin na natin talo na. Siya po ay talo na. Ngayon, kung siya po ay talo na, the only thing that he can do, he may not be able to defeat the Creator, pero kaya niyang sirain yung kanyang creation. Kaya niyang sirain yung kanyang mga pelikula. Kaya niyang guluhin, kaya niyang pagnakawan, kaya niyang sirain. And so what happens doon sa parable? What happens doon sa atin pong binasa sa story ni Lord Jesus? Magkasabay tumubo. Hayaan niyo na lamang tumubo yung mabuting binhi at yung masamang damo. Yun po yung point natin. Lagi pong ang problema kasi may kaaway. We will grow with our problems. We will grow with the evil in this world. Kasama po natin yung lalaki, kasama po natin yung magpapatuloy. Amen? Kailangan po ba natin matakot? Parang, no? Wala. Lagi palang may problema. Lagi palang nandiyan pala ang kaaway. Kasama pala namin tumutubo. Tignan mo yung katabi mo kung mukhang masamang damo. Hindi naman. Tignan mo baka mukhang masamang damo yung katabi mo. Wala. We will live sa atin pong pagpapatuloy na nandiyan po ang problema. Huwag na po natin natin yung ating isip, i-manifest or yung ating isip na everything will go my way. Naku po, hindi po yung sinasabi ng Bible.
Yan po ang problema sa prosperity gospel. Have you heard prosperity gospel? Lalo na po sa Amerika. Ano po yung kanilang ipinipreach? Ano po yung itinuturo nitong prosperity gospel? That when you follow Jesus, you will receive the best healing of your life. You will, if you follow Jesus, you will achieve all your dreams. Yan po ang pangako nila. If you follow Jesus, you will never be distressed again. Well, if you follow Jesus, get ready for the breakthrough. Get ready for the blessing. Ganyan po ang kanilang tinuturo. But in their pulpits, they never talk about sin. Hindi po nila pinag-uusapan ang kasalanan. They never address the sin problem. Hayaan mo silang makonvict. Dapat ituro lang natin ang ituro. Hayaan mo silang i-convict ng Holy Spirit. Sino magtuturo sa kanila? That when you follow Jesus, you can have the best life here on earth. Sino ba namang hindi ang gusto lahat yun? Sino po ang gusto ng lahat ng iyon? Amen? Gusto po natin yun. But yun po ba yung ating magiging rason para sumunod kay Jesus? That's the question. Sabi ni Lord, saan galing yan? Saan galing yung teaching na yan? Sabi po ni Paul, pwede ba ako dyan? Let's read 2 Corinthians chapter 12, verse 9. 8 to 9. 3 times I pleaded with the Lord to take it from me. This is Apostle Paul saying, his thorn in the flesh. When I go to heaven one day, gusto kong tanungin, ano ba yung thorn in the flesh ni Paul? No? Itong talagang hinihingi niya kay Lord na alisin sa kanyang life. It could have been disturbing him. It could have been a pain na kanyang daladala, a sickness, hindi po natin alam. But when I go to heaven one day, I want to ask Paul, ano ba yung thorn in the flesh? I'm curious. Because the scholars have been trying to debunk what it is. And a lot of theories have been made up, but nothing is concrete. But we will just only know. Lord, alisin niyo po ito. Pleaded with the Lord 3 times. But this is what God said to him. But he said to me, this is my life verse, my grace is sufficient for you. Pwede pong pakilas? For my power is made perfect in weakness. At sabi po ni Paul, pwede pong pakinext. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Wow. Thank you. Trivia. Of all the epistles in the Bible, sa lahat po ng sulat ni Paul, ito lang po yung may red letter. And when you have a red letter Bible, ang ibig sabihin po ng mga red letter, si Jesus mismo yung nagsabi. And you would find that all over the Gospels, Matthew, Mark, Luke, John. But of all the letters written by Paul, lahat po ng sulat, ito lang po yung may red letter. Jesus said it himself. My grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Palakpakan po natin si Lord. Napakabuti na ating Panginoong Diyos. Napakabuti na ating Panginoong Diyos. Now the question is, if God is good all the time, why does He allow evil in this world? It could have been one of, we would say, hardest dilemma of people kung bakit nila ayaw sumunod sa Diyos. Mga atheist, mga ibang sekta, or mga normal na tao. Kung mabuti talaga ang Diyos, why would He allow evil? Tingin niyo po kung bakit. Bakit po kaya ina-allow ni Lord ang evil na magpatuloy sa mundo? Ano po, no? Nandyan po ang gera, ang digmaan, ang patayan, pagnanakaw, corruption, rape, incest,
drugs, vices, gambling. Why does He allow all these things? If you are truly good, Lord, bakit di mo ito pahintuin lahat? Why does a good God allow evil to continue? Ang tanong ko naman sa inyo, my brothers and sisters, if God would wipe out evil in this world, matitira ka ba? Mag-i-stay ka ba? God is just. God is fair. If He would remove all evil in the world, tingin mo mag-i-stay ka? Sino po tingin niya mag-i-stay siya? Si Deacon. Deacon, how to be you po? No one is good but God alone, says our Lord. We would say, bait naman ako, wala naman akong ginagawang masama. Sino ba yung standard natin? Sino ba yung standard mo? Wait, sino ba? Yung standard ng goodness. Baka may sarili kang standard ng goodness, hindi mo pala alam, walang nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Bigla kang lumubog dyan. Why would God allow evil? Ano, tingin niyo po ano? Tanong niyo, Pastor, ano? It is because of love. It is because of love. You can't truly love something kung wala siyang ibang choice, kundi mahalin ka. Nasusundan mo ba ako? Hindi tayo pinaupo ni Lord sa isang upuan, itinali, mahalin mo ako. Tingin niyo po pagmamahal yun? Tingin niyo po? Hindi tayo tinali ni Lord, ipinilit. Wala kang choice kundi mahalin ako. Tingin niyo po pagmamahal yun? Hindi po, no? That's where the gift of free will came po, no? Hindi po tayo kinreate na robot ni Lord. And so with this free will, kinreate na robot ni Lord, we will have a choice to do something that is evil or to do something that is good. Itong kamay ko, is it good or evil? Depende po yan. Kung ang kamay ito ginamit ko pang sampal kay konta. Di ko tinamaan ka ba? Love it, Deacon. Would that have been evil? But I could do this. I use this hand to shake his hand, to tap him on the shoulder. Free will. If my hand was just supposed to give him a handshake all my life without the option to slap him, would have that been good? No. And to have this choice to love Him freely out of your own will, na despite ng lahat ng factor ng evil dito sa mundo, pero pinili mong mahalin si Lord. Brothers and sisters, that is love. Yun yung gustong love ni Lord. That you will still love Him, despite ng lahat, you will still obey Him, you will still worship Him, you will still adore Him. You will still choose Him, despite ng lahat ng kamunduhan. Yun yung gusto ni Lord, hindi yung pinilit niya sa'yo. That's why He allows evil. Ang sarap mahalin ni Lord ng ganyan. Amen? Amen? Sarap mahalin ni Lord, no? We can just worship Him. We can just not put our faith in Him. Pwede po natin mahalin si Lord, no? Sobra. With everything what happened to teacher, we all know the story. But we see in her life that despite everything, His devotion, His love, only to the Lord. Para po mas mapaliwanag,
Garden of Eden. Sino pong familiar? Sino po yung character doon na dalawa? Si Adam and Eve. Siyempre po si God. Hindi na po natin alam po. Garden of Eden, lahat pwede kainin. Lahat ng prutas, lahat ng bungang kahoy, pwede kainin. Isa lang bawal. Ang sama mo, Lord. Ba't mo nilagay yan? Lahat ng bungang kahoy, lahat ng prutas, pwede. Lord, mangga, pwede. Mansanas, pwede. Grapes, pwede. Huwag lang yung prutas nagbibigay ng karunungan ng mabuti at masama. A choice. If God did not put that tree doon sa garden, walang choice to actually love Him, obey Him. Parang robot lang yung dalawa. Now, there is this running joke na kaya daw po nahihirapan pumili ng pagkakainan ang mga babae. Kasi nung last time na sila yung pumili ng kakainin, nagkagulo-gulo ang mundo. Pero kasalanan pa rin ng lalaki, syempre. Di ba kasalanan natin yung mga lalaki? Yes. Tayo po yung inutusan ni Lord. Lagi po yun. The command was given to Adam. But he still. Kasi, ano ba naman, hanggang doon na, nag-blame man na sila doon. Nagsisihan na sila. But the point is, my brothers and sisters, why does God allow evil? Bakit lagi nandyan yung problema? Bakit lagi nandyan yung pagsubok? Another thing is, tayo po ay magdepende sa Panginoon. Do you trust the Lord? Do you actually trust the Lord? Let's read 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Huwag niyo pong i-claim na itong problema ko sa akin lang ito. Very unique to me. Ako lang ang dumanas ng ganito. Hindi niyo ako naiintindihan. My brothers and sisters, this world has been running for like thousands of years. Yan pong atin pong pinagdaanan. May ibang tao na rin pong pinagdaanan. Wala pong pagsubok na hindi pa nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos. At hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin na higit sa inyong makakaya. Sa halip, ano pong mangyayari? Pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Yes, there's always a problem. There's always the temptation. There's always the option to do evil. Hindi po sampalin si Deacon niya. Deacon, love you. But when that opportunity, time comes, the urge comes, ano pong gagawin natin? Bibigyan tayo ni Lord ng kalakasan. Di ba, baby? Paano bago siya offer? No? Our prayers instead na, Lord, alisin mo lahat ng problema ko sa buhay. Tamang prayer ba yun? Bubunutin yung mabuting hindi kasama yung masamang damo? Lord, alisin mo lahat ng pagsubok sa buhay. No. Lord, instead, Lord, tulungan mo ko mapagtagumpayan lahat ng problema. Yan. Susunduin na ni Kuya Michael, si baby. With everything that we are going through, there is a purpose.
hinayaan niya ng Panginoong Diyos. Meron siyang mabuting plano. Mabuti pa rin ang Panginoong Diyos despite ng kasamaan ng mundong ito. Kasi lahat ng masamang ginawa ng dyablo ng mundo sa atin, alam niyo po my brothers and sisters, kayang gawing mabuti ng ating Panginoon. God is good? And all the time? Mabuti po ang Panginoon. And sa atin pong pagpapatuloy, ayan, parang may bago na po tayong worship leader in the future. Ayan, si baby. Brother Ronnie, anong pangalan ni baby? Ronmar. Ayan, si Brother Ronmar. Welcome sa WLT. Ayan. I officially welcome you. Ayan. And when we ask for that kind of prayer na, Lord, alisin mo na lang lahat ng pagsubok, lahat ng temptation, tingin niyo po ba mag-grow tayo as Christian? How can we be a blessing? A foundation to others? Kung makita po yung ating buhay na wala namang substance ng tao, parang wala namang pinagdaan. We can still be grateful to the Lord despite of all the problem, even in this world. And so, ang tunay po na type, or sabihin na po natin, point number 1 po natin, ang tunay na title po, or point number 1 natin, pwede pong paki-next. Ayan. Laging andyan ang problema, pero mas laging andyan ang Diyos. Yan po ang kabuuan ng point number 1 po natin. Laging andyan ang problema, pero mas laging andyan ang Diyos. There will always be problem. There will always be a struggle. Why? Because there is an enemy that wants to kill, steal, and destroy. Pero wala pa po akong nabasa sa Bible na si Lord ang lumaban, tapos natalo. Lagi pong panalo si Lord. He will turn it into a win as long as you give it to Him. Number 2. Yeah, go Ron Mar. Huwag ka magpahabol kay Daddy. Yeah. Number 2, lesson, ito na po, no? Gusto kang kontrolin ni kalaban. Gusto kang kontrolin, gusto kang gamitin ni kalaban. It has been a revelation to us, my brothers and sisters, that the enemy is there to steal, kill, and destroy. At sa kanyang galit dun sa may-ari ng bukid, pwede niya naman sigurong nakawin, pwede niyang sirain, pwede niyang patayin yung mga binhi. Pero anong ginawa niya? Nagsaboy siya ng masamang damo. Why? I was thinking, Lord, because He wants to take control. He wants to take control. Basahin po muli natin verse 25. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, ay tumunog ang alarm ng cellphone. Para po mag-get. Dumating ang kanyang kaaway, ito na po, no? Naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at magbunga, ang trigo, lumitaw din ang panirang damo. Pwede pong pakinext yung explanation. Ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa masama. At sa next verse, 39, ang kaaway na nagasik ng damo ay walang iba kundi ang dyablo. Tignan mo ulit yung katabi mo. Yan. Mukha bang kabilang sa masama yan? Hindi naman po siguro. Ang ganda naman ang katabi mo, di ba? Ako lang to friend, oh. Ako lang to friend mo ako.
one of the things that perhaps nakalakihan natin din, no? Na yung kaaway, pansin niyo po, sa mga cartoon, sa mga pagsasadula sa kalaban, siya po yung parang supervisor sa impyerno. No? Parang siya yung namamahala, siya yung nag-overseer ng mga pinaparusahan. But in the end times, in the Bible, siya po yung pinaka-pinaparusahan. Don't be deceived. Wala po siya, talo na po siya. Basahin po natin Revelations chapter 20 verse 10. This is just a perspective from a defeated foe. And the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophet had been thrown. They will be, ito na, tormented day and night forever and ever. Alam to ni kalaban. Ito na yung mangyayari sa kanya. In the judgment day. And when he thinks of this, kailangan ko mag-double time. Kailangan ko mag-triple time. Sa mga naka-attend po ng prayer meeting, there are still a lot of things about the enemy, and I hope that we could also share that one of these days. But for now, this is muna tayo. Because of this, he wants to take control. He wants to take influence over your life. He wants to manipulate kung ano yung tumatakbo sa isip mo. Tungkol po saan? Sa pamamagitan ng ano? Through media, through entertainment, through movies, through music, through sa mga books, educational systems, sa pagkain, all of it. Even in the church. False prophets. He wants to get through us, to manipulate, to control. Since hindi niya kayang directly talunin si Lord, not a contest. Talo na nga siya. The best way he can do again is to destroy his creation. Destroy us. Sabi po ni Lord Jesus sa message last Sunday, beware to all kinds of greed. Lahat ng kasakiman. And makita po natin na pag nandyan po ang temptation na i-expose po yung kasakiman ng ating puso. That instead, na tayo po ay mag-submit sa Holy Spirit. Ano pong nangyayari sa atin? Instead na tayo po ay sumunod sa nais ng Diyos, tayo po ay nagpapa-influensya sa kung ano ang gusto ng mundo. Amen po ba yan? Tama po ba? And this is, when I was thinking about this sa ng sermon, sa pag-prepare ng sermon, sobra po akong, for some reason, iyak ako ng iyak. We all know that God is sovereign. Amen? That He has the power to control all things. Everything is in His hands. Nothing is out of His control. But despite the power, hindi niya tayo pinag-control. Jesus is not controlling you. Hindi tayo kailanman dinisrespect ni Lord yung free will na binigay niya sa atin. Although the enemy tries everything to take control over our mind, Jesus did not. Everything, every power to control us. What did Jesus do? He tried to win us with His love, with His guidance, through His Word. Grabe yung patience ni Lord. Grabe po yung patience ni Lord. Let me just share, napapahaba. Let me just share quickly about discipleship. Everyone knows about discipleship?
Ano po ang ibig sabihin ng discipleship? Ano po ang ibig sabihin ng discipleship? What does it mean? Teaching them to obey every word I've taught. Simply means, Lord, narinig ko yung tinuro mo, ituturo ko sa iba. Simple word, discipleship. Let me share a story. May isang pastor na nagturo about salvation. And this salvation is free, amen? It is a gift. Nothing that we can do to earn this salvation. And this gift is being offered to everyone, pero hindi namimilit si Lord. Yun po ang preaching ng pastor. After ng sermon, may nilapitan siyang isang youth leader. Sabi niya, kapatid, pwede ka ba mag-stay muna? Pwede ka bang tumulong sa pagliligpit ng upuan? Sabi ng pastor doon sa youth leader. Alam niyo po ang sabi ng youth leader? Hindi nga namimilit si Lord eh. Si Lord nga, di namimilit eh. Let me share my point. God did say to submit to our authorities. Amen? Ano? Di yan binipilit ni Lord. It is a command, pero it is not being enforced. We have free will. But if we choose to disobey, if we choose to rebel, if we choose to talk about our authorities, we are going out of that protection dun sa kalooban ni Lord. Nasusundan mo ba ako? Let's say sa traffic, may red light. Nagmamadali ka. Puno? Ano ba naman yan? Nandiyan na yung red traffic light. Nagmamadali ako. Bahala ka na dyan. Dumiretso ka. May ambulansya sa gilid. Nasalpo ka. Hindi naman namimilit ba yung red traffic light? Namimilit mo ba siyang pahintuin kayo? Hindi po. It's just there to serve as a warning, as a sign. It is not safe to go through, to pass through when it's red. It's a warning. But you choose to disobey. You choose not to listen. Nung nabangga ka, dapat pinilit mo, Lord. Sinisino po si Lord bigla. Yan po ang masakit sa discipleship. Ano po, no? Ikaw na nagbigay ng warning, lahat-lahat. Ikaw na nagbigay ng pinaliwanag ang kalooban ni Lord, ang salita ni Lord. Ikaw na yung kumbaga nag-care sa lahat. Nung dumating siya, nakikita mo yung life niya, hindi niya sinunod, hindi niya pinakinggan. He go his own way, siya ay napahamak. Aba, ikaw po may kasalanan. Although napakasakit na makita yung kapatid na iyong dinidisciple, consequences. Masakit personally. Tapos ikaw pa sisisi. Ako, masakit yan. But leaders, do not take it against them. Do not take it against them. Ephesians chapter 6 verse 12. For our struggle is not against flesh and blood. Flesh and blood, that's you and me. But against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. It's the spirit of the enemy yung kalaban natin. Leaders, for my future leaders, huwag niyo pong pepersonalin. You are going against the work of the enemy. Pero sabihin mo rin naman sa katabi mo, huwag ka naman magpagamit kay kalaban.
Huwag ka naman magpakontrol kay kalaban. Ano po bang ginagawa ni kalaban? It would cause you to cause division. Magkasira-siraan kayo. Gusto niyo po ba nagagamit kayo ni kalaban doon? My brothers and sisters. One of the sign that you are a true follower of Christ, a side note from teacher, that you are really on the war against this spiritual battle, anong tingin niyo po ano? When you are being persecuted. Pag nakakaranas na po kayo ng persecution, people are going against your way, yan na po yung sign, ay, Lord, nakakasunod ako sa'yo. Everything, everyone, every people, talagang gusto ka, medyo i-temp check mo yung paglalakad mo kay Lord. Kung gusto ka ng lahat, kumbaga you're the star, check your walk with the Lord. Baka hindi ka talaga lumalakad sa Kanya. Persecution. Another story, my brothers and sisters. Medyo bibilisan ko na lang. If we are familiar with this series, pwede pong paki-next. Ayan. Sino po ang nakaka-familiar sa series na ito? Ayan. Sino po ang familiar? Ayan. It is called the Umbrella Academy. Yan, Umbrella Academy. And dito, ito pong babae na nasa gitna, ito pong kulot na ate girl. They're by numbers. Itong kulot na nasa gitna, number 3. And lahat sila may powers. They have all gifted with powers as talent na 2. Sa mga kalaban, ito number 3, ang kanyang power is, ano po ang kanyang power? When he says, I heard a rumor. Pag siya po ay bumulong, I heard a rumor. Tapos sinabi niya yung bagay na gusto niyang mangyari doon sa tao, gagawin ng tao. Against his will, against kahit na gusto niyang pigilan, or minsan baka nawawala na sa isip pag sinabihan niya. I heard a rumor, dapat sabihin natin, tumawid ka ng kabilang kalsada. At kung nakarinig nun, tatawid nga. And growing up, pwede rin paki-next. Itong si number 3, grew up to be a mom. Lumaki siya bilang isang nanay. And you know where I'm going, right? He used his power against his kid. Nagsimula lang sa, I heard a rumor, matutulog ka na. Na tatahimik ka na. And this goes on. Ay, I have power over my kid. At kung nangyari, may power siya eh. He can take control of his kid, of his children. Inabuso naman ang ating number 3. Hanggang sa kahit anong kibot ng bata, kahit anong kulit, nagkulit lang ganito, I heard a word, mag-behave ka dyan. And, opo. And, alam ko, hindi ko pa napapanood yung entirety ng story. I only watched like season 1. Pero alam ko nagka-redemption arc naman si number 3 na a different timeline na hindi niya naiginamit sa anak niya. But still, at one point in his life, because of his power, he tried to control his kid, her daughter. And imagine God has that. And He does have that power. My brothers and sisters, control is not love.
control is not love. As much as we want to, sana ganito na lang ugali niya, sana ganito na lang ginawa niya. It is not love. We see how patient the Lord is. Can we just think how patient the Lord is with us? Can we just imagine kung gaano ka-patient si Lord? Na nakita niya yung kaibuturan ng puso, yung kasamaan ng puso natin, kaya niyang maging mabuti kang tao. He is so patient. Naranasan niyo na po bang makontrol? Naranasan niyo na po bang mag-gaslight? Hindi po maganda sa pakiramdam. No? Naranasan niyo na po bang makakasama ng narcissist? Hindi po maganda sa pakiramdam. Lord, I have free will. Is it an excuse for me to disobey? Now that we have heard, narinig natin itong lahat, we have no excuse, my brothers and sisters. Wala na po tayong excuse. We are responsible. We are accountable. We are bearers of the Word of God. Now, do we trust the Lord? Amen? Ano? Pagkatiwalaan po natin ang ating Panginoong Diyos. Medyo marami pa pala ito. Sige, ikliin na natin. Let me just continue another story from last Sunday. Natandaan niyo po yung kaibigan ko na malapit sa akin, na tinago po natin sa kaibigang ANJ. Yung nagtatrabaho po sa, hindi ko na po papangalanan yung bansang Japan. Ano po, no? Hindi ko na po, ano po ulit yung story niya? Yung kanyang problema? Yung kanyang damit, napakarami. Sumakit yung ulo niya. Hindi na ako tuloy. Hindi ako makapili ng damit. Problem. But, ito po yung may continuation po pala yung story ng aking kaibigan na yun. Hindi po, wala po siya sa unahan. May continuation po pala. Because he doesn't want these things to have control over him, this works of the, let's say, greediness. He doesn't want to take control. Ayoko na makontrol nitong bagay na to. Alam niyo po ginawa niya? Pinamigay niya po halos lahat. Pinamigay ng kaibigan ko na ito. Hindi ko na po papangalanan. At alam niyo po ba itong suot ko na ito ngayon? Hindi po ito kasama doon sa mga gamit. Pero mamaya daw, no? Hindi po kasama. Sayang? We have been freed. We have this freedom from the Lord. Amen? Freedom from the Lord. It is not freedom for us to dwell in our flesh, gumawa ng kasalanan. Ito kalayaan para gumawa ng kalayawan. It is a freedom from sin, freedom from bondage, freedom from the control of the enemy. If you can imagine your mind right now, your brain na talagang punong-puno ng impluensya ng mundo, in Jesus' name. I rebuke in Jesus' name the influences, the control, the manipulation of the devil over your mind. I apply the blood of the Lord Jesus to this man. We don't live in a perfect world yet. Nandiyan po ang problema. I would love to call the WLT. For real this time. Hindi na po ako. I'd love to call the WLT for real this time. Kasi na po ang ating Kuya Charles, ating Kuya Reden, ang ating Kuya Mark. As we end in this last verse, pwede pong pakinext. This is the last part of the parable of our Lord. Then, gather the wheat and bring it to my barn.
aakuin tayo ng Panginoon Diyos. We may struggle, we may face hardship in this world, but we look forward to this. And bring it to me. Bring it to my place. Bring Him to my home. Bring Him in heaven. Yan po yung gusto niya. And as we close the message, I'd love to invite ang lahat na tumayo. Let me just imagine. Just reflect. That how we have abused this free will, this great blessing of free will. To go against our Lord. We let the enemy take control of our decisions, of our actions. Just take a time to close our eyes and reflect. Lord, you see everything in me, Lord. Nakikita mong lahat. Sa aking isip, sa aking puso, ngayon kitang-kita mo, Panginoon. Nakikita mo lahat ng dapat baguhin, Lord. And Lord, sa isang pitik ng iyong daliri, Ama, pwede mo akong kontrolin. Pwede mo akong baguhin, Lord. But Lord, in your grace, in your patience, Lord, you don't want me to adore you forcibly. You don't want me to love you out of manipulation, out of your control. Lord, thank you for the gift of free will. And again, Lord, remind me that it does not mean, Lord, that I have free will. Na ito, Lord, ay gagamitin ko para sa aking kalayawan, para sa mga bagay na makasarili, sa mga bagay na makakasakit, Panginoon, sa aking mga mahal sa buhay. Lord, you have gifted me with this free will. Your will to love you, Lord, and to love people. Lord, help me. And Lord, despite ng lahat ng mga problema, ng kasamaan dito sa mundo, kasama ko sila, Lord God, nagpapatuloy. Lord, I pray not to remove them, Lord. Hindi ko po ipapanalangin, Lord, na alisin mo, tanggalin mo, Lord. Baka, Lord, yung purpose, yung progress na nais mo sa buhay ko, mawala rin, Lord. Ayoko po. Lord, give me faith to outgrow, to go beyond, Lord, these weeds in my life. Give me faith, Lord, that all I see is you, Lord, and your promises and your word. As we continue to reflect, my brothers and sisters, let us give praise to the Lord, this free will, this utmost love that God has given us to bring back to Him our worship. Let us worship the Lord. Praise. My Jesus. My Jesus. My Savior. Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po ay namako sa atin pong pangwakas na panalangin. Hallelujah, hallelujah. Aming Diyos Ama, nakila, makapangyarihan sa lahat. Minsan pa kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga salita namin pong narinig sa umagang ito. Tunay nga po, Ama, na sa amin po pagpapatuloy sa amin buhay. Nakita niyo, Panginoon, kung paano namin gustong kontrolin lahat ng bagay sa amin pong buhay. Even yung mga bagay, Lord God, na hindi namin kaya kontrolin, Lord, pinipilit namin, Lord God, na mangyari ayon sa aming kalooban. Mga bagay na hindi maganda sa aming paningin, hindi maganda, Lord, sa aming pakiramdam. Mga bagay na nagpapahasel sa amin, Lord. Mga bagay na hindi ayon sa aming gusto. Lord, binibitawan na po namin, Lord God, yung mga bagay, yung control namin, Lord God, sa mga bagay na ito. We let go, Lord. And we let you, Lord God, take over. We let you, Lord God. We trust in you, Lord God. Na ikaw ang Diyos nakikilos, Panginoon, sa lahat ng mga bagay, Lord, na hindi na namin kayang kontrolin. Lord, we just want us to trust you, to put our faith in action, Lord. Mag-submit sa iyong banal na Spirit, to your Holy Spirit, Lord, to obey. And Lord, the things that we can control, Lord, give us wisdom. Give us discernment that comes from you, Lord. Give us, Lord, the right knowledge to oversee, to be a good steward, Panginoon, ng lahat ng mga ito. Because we know, Lord God, na kami ay responsable. We are accountable, Lord God, for everything, Lord God, you have given into our hands. And Lord, I pray that as we continue, alisin na namin, Lord God, yung mindset na everything will go our way, Lord. The promise that everything should be just happy. Lord, as we took up our cross, as we deny ourselves, Lord, no, Lord, that is just from the world. Forget that, Lord. We want to be close to you, Lord. That despite ng lahat ng problema, lahat ng kasamaan dito sa mundo, Lord, nasa amin, Lord God, yung kapayapaan mo. Nasa amin, Lord God, yung kagalakan na nagmumula sa iyo. Na hindi kami, Lord God, mauuga sa lahat ng pag-alok ng mundong ito, Panginoon. We will not be shaken, Lord. Because we are standing in a firm ground of our Lord Jesus. Yes, Lord, nandiyan ang kasamaan, magawa ng kaaway, ang diablo. But Lord, panalo ka na. At talo na siya, Lord God. We will live our life in the perspective of the cross, of your victory on the cross, of the empty grave, Lord God. Teach our minds, Lord God, not to be influenced, Lord, by the works of the devil, by media, by entertainment, Lord God. Let our minds, Lord God, be molded by your word. In Jesus' name. In Jesus' name. Use us, Lord God. Help us, Lord, to be a healthy part of your body, of your church. To function, Lord, as you intended, Lord. Hindi kami, Lord God, magkukos ng division, ng pag-aaway-away. Lord, ayaw namin yan, Lord. Huwag niyo pong hayaan na kami gamitin ni kaaway sa lahat ng ito. In Jesus' name, Lord. Teach us, Lord. Guide us, Lord.
And Lord, we thank you. Thank you for your patience, Lord. Thank you, Lord God, for everything. Maraming salamat po, Ama, minsan pa sa amin pong pagtatapos, sa amin pong gawain ngayong umaga. Maraming salamat po, Ama, sa pagkakataon na kami, Lord God, ay makapag-alay, Panginoon, makapagbalik ng pagsamba sa iyong pangalan. Sa amin pong pag-aawitan, sa amin pong pakikinig ng iyong mga salita. Sa amin pong kalakasan, Lord God, na natanggap mula sa iyong Panginoon. Nararapat ka, Panginoon, ng lahat ng pagsamba, lahat ng pagluwalhati, Panginoon. Na kami, Lord God, ay may hangin pang inihinga, Panginoon. Tunay nga po, Ama, na lahat ito ay pasasalamat mula sa iyo. Maraming salamat po, Ama. Tunay na dakila, tunay na kahanga-hanga, Panginoon. At Lord, sa amin pong pagpapatuloy, ay tinataas po namin patuloy, Lord, ng aming pong bansang Pilipinas sa oras na ito. Lord, we lift you up. Ngayong bansang Pilipinas, sa lahat, Lord God, ng kasamaan, kontrobersiya, Panginoon, korupsyon, na nalalahan, Lord, thank you. Thank you, Lord God, that you are exposing them to your light, Lord. Let there be justice, Lord God, sa iyong bansang Pilipinas, Panginoon. We pray, Lord God, sa aming pong leader, sa presidente, gobernador, senador, Panginoon, mga kongresista sa bawat barangay, captains, Lord God. Bawat mga itinalaga mo, Panginoon, ay tunay nga po, Ama, na makapanumbalik, Panginoon, sa kanilang tunay na pagkakatao na magserbisyo, Panginoon, para sa mga tao, sa mamamayan ng bansang Pilipinas. Hindi, Lord, yung kanilang pangsariling kapakanan, Panginoon, yung lagi iniisip. Lord, thank you. Give them a heart like Zacchaeus, Panginoon. Na maibalik, Panginoon, 40 beses kanila pong mga buha, Panginoon. Lord, we lift you up, restore ng ekonomiya, kaligtasan, ilayo sa gera, Panginoon, tuloy nga po, Ama. Itong lahat ay nataas namin sa iyong Panginoon. You are God, is in control. You are sovereign, Lord. Maraming salamat. Lord, nataas mo na miss niyo inaalala sa oras na ito, yung aming mga kapatid, Lord God, na dumaraan, Lord God, sa karamdaman. Lord, we lift them up to you. In Jesus' name, let there be healing, Lord God. Sa aming mga kapatid na nangihina, nakaranas, Lord God, ng karamdaman, ng sakit, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na dakilang manggagamot, Panginoon. Lord, ma-appreciate namin yung kalakasan na meron kami ngayon. At Lord, magkaroon ng puso, Panginoon, sa aming mga kapatid, Lord God, na dumaranas ng panghihina, Panginoon. Lord, we lift them up to you in Jesus' name, Lord. Kay Mama Babel, kay Sir Roland, kay Ate Jen, sa lahat po, Lord God, ng mga kapatid namin sa 722 prayers, Lord. In Jesus' name. And Lord, higit sa lahat for the life of our teacher, Margie, Lord God. Maraming salamat patuloy sa kanyang buhay. Sa kapila, Lord God, ng mga sunod-sunod, Lord God, na gawain, Panginoon. Narito siya, Panginoon, sa iyo tayo sa bahay. Pinapakita, Panginoon, yung kalakasan na nagmumula sa iyo. Truly, Lord, it is supernatural, Lord. Truly, Lord God, it is divine, Panginoon. Lord, may we continue to be encouraged, Panginoon, on how you move mightily in her life, Lord God. Bless her life, Lord, her family, Panginoon. Sa kanila pong lilipatang bahay, Panginoon. We pray, Lord God, cover it in your blood, Lord. Protection in every walls, Lord, every window, every door, Lord God. Your presence be on that house in Jesus' name, Lord God. Maraming salamat po, Ama, minsan pa sa buhay ni Teacher Margie, Lord, at ng kanyang mga laban, Panginoon. Ikaw ang Diyos na mauna, Panginoon. Sa kanya pong karamdaman, Lord, ikaw ang Diyos na magpagaling, Panginoon. Maraming salamat po sa kanya. Lord, maraming salamat sa buhay ng bawat isa na narito, Panginoon. Sa bawat miyembro, sa bawat leaders, Panginoon. Sa mga tatawagin mo pang leaders, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon. At tunay nga po, Ama, na pagpapala ang igawad mo sa buhay ng bawat isa. At maraming salamat po, Lord God, sa natapos, Lord God, na pasimula ng project na tiles, Lord God. Minsan pa maraming salamat sa buhay, sa pangunguna, Lord God, ni Brother John Ray, ni Brother Arnel, ni Brother Darwin, ni Just
Justin, Lord, ni Kaya, ni Kokoy, Panginoon. Sa lahat-lahat, Lord God, ng mga tumulong, Panginoon, maraming salamat. Ikaw ang Diyos na magbalik, siksik-liglig at nag-uumapaw pagpapala sa kanilang buhay. At Lord, inaalala po namin, Lord God, my brothers and sisters, atin pong itaas sa Lord, yung atin pong mga kaloob sa Kanya. Atin pong itaas sa Lord, yung ating pong... Sige po mga kapatid, ihanda po natin. Atin pong itong itaas sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos sa mahal, dakila at makapangyarihan sila sa pagpapatuloy po namin, Lord God, ng parte na aming pong pagbabalik, Lord God, ng pagsamba sa iyo. Ay narito rin po, Panginoon, yung amin pong tithes and offering. Lord, buong puso kami, Lord God, na nagagalak, Panginoon, ng amin pong pagbabalik sa iyo bahay sa bahay, Panginoon. Sa iyo mismo, Panginoon. Hindi ito dahil sa utang na loob, hindi ito dahil kailangan ng church, hindi dahil sinabi ni Pastor, Lord God, Lord, kusang loob, out of our free will, Lord God. For you, Lord, love a cheerful giver, Lord God. Let us not be, Lord God, na may hinanakit, Panginoon. Kung may hinanakit kami, Lord God, huwag na lang ibigay, Lord. Lord, we give out of our thankfulness, gratefulness to you, Lord God. Lord, thank you for everything na pinagkaloob niyo po sa atin. We may not deserve, Lord God, lahat na meron kami, but still, Lord God, you generously give, Panginoon. And Lord, with all our joy in our hearts, we give back to you. Walang daya, walang bawas, Lord. Exalt you, Lord God, faithfully. Maraming salamat po, maminsan pa sa amin pong natapos, Lord God, na gawain. At tunay nga po, Ama, na ikaw ang Diyos na mauna sa buhay ng bawat isa na narito, Panginoon. Pangunahan niyo po kami, Panginoon, sa darating na linggo, Panginoon. Makita po namin, Lord God, maging aware kami, Lord God, sa kilos na aming kaaway, Panginoon. Let us not walk mindlessly, Panginoon. Let us be aware of the works of the devil. Send us, Lord, as your warrior. Lord, as your fighter, Lord God, as your champions, Lord God, as your ambassador, Lord God, na hindi kami mahihiya, Panginoon, to be your light and salt of this world, Lord God. We will rebuke every work of the devil, Lord God, that we see in our household, in our community. We see the spiritual warfare, Lord God. We're not fighting against flesh and blood, Lord God. In Jesus' name, I rebuke every evil, every stronghold, every chains, every sin. I rebuke in Jesus' name. In Jesus' name, Lord, you claim us free, Lord God. You have redeemed us, Lord God. We have been free. We have been healed, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Thank you for the freedom to love you, to worship you. Thank you, Lord God. Thank you, thank you, thank you. At minsan pa, Ama, buksan mo ang durungawan ng langit, Panginoon, ng pagpapala sa buhay ng bawat isa. Kapayapaan, pagpapala, kagalingan, kalakasan, kahulungan, Panginoon, ay tanggapin ng aming mga kapatid, aking mga kapatid sa oras na ito. Maraming salamat po, Ama, sa iyo, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.
let us take time na tayo po ay makapagbalik sa ating Panginoong Diyos na ating po mga kaloob. God bless po sa ating lahat mga kapatid. Praise the Lord. Praise the Lord. God is good. All the time. Everything na hindi po natin again, not in control of our hands, let us give it to the Lord. Amen? Let's give it to the Lord. And announcement po muli, wala po munang kawan ngayong araw. At we will have primary leaders. Encourage you to stay. Sa mga may mga nagpaalam din po sa atin have to go sa kanila po mga prior commitments para po sa mga need po natin to have a meeting. And let us look forward for next Sunday. Let's see anong transformation na naman kaya ang mangyayari sa bahay-sambahan na ating Panginoon. Papuri po sa Panginoon. God bless po sa ating lahat. Let's have a blessed weekday ahead. Papuri po lahat sa Panginoon. God bless po. Praise.